Good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning, magandang umaga, maayong buntag. Good morning na lang para dyan. It's good to see all of you na nandito ngayon, and I believe that isa lang ang purpose natin bakit nandito tayo ngayon is to glorify our living God. Amen? Amen. So as we start, may I request everyone to please stand. Let us pray. Lord, we thank you for today, oh God. We thank you, Lord, for the wonderful time that you have given to us, oh Lord. Lord, we know, oh God, that lahat kami Panginoon ay nandito just to worship your name, oh Lord. And Lord, we come to you today, Lord. We humble ourselves, oh God. Forgive us, Lord, for all of the things that we have committed against you, oh God. May it be in thoughts, in words, and in deeds, oh Lord. And I pray, Father God, that as we worship you today, Lord, may it be that lahat ng gagawin ng Panginoon na ikaw lamang, Lord, ang mag-glorify, oh God. We entrust to you everything, Lord, and may each and every one of us, Lord, our hearts, Lord, will be unified, Lord, in worshiping your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us come. Isa lang ang ating dito is to worship the Lord. It is God's desire na lahat tayo ay magkaisa at to worship Him, to give Him praise. Amen? From all over the world, lahat ng tribes, lahat ng mga races natin, lahat tayo ay magkaisa upang siya ay ating i-glorify. In Psalm 29:1 and 2, it says, "Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness." Amen? Amen. Yes. Every nation
And Lord, as your people, O God, we want, O Lord, to declare your glory to all the nations, O God. To declare, Lord, your love to all the nations, O Lord, and we'll sing to you, Lord. Hallelujah, O Lord, hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the one who bore our sins, O Lord, on the cross. Yes, Jesus. Lord, I stand in the midst of multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death.
Purihin ka, O Diyos. Tunay nga po na karapat-dapat kang sambahin, purihin, itaas, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ang pangalan ni Jesus ay matanyag. Sa iyo, Panginoon, kami po ay lumalapit. Dalangin namin ang iyong pong paghahari. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na patuloy na dumalaw, kumilos sa aming bansa, sa Pilipinas. Dinadalangin namin ang pagmamahal sa bayan, ang mamuno, ang maghari, Panginoon, sa lahat ng nanunungkulan, O Diyos. Na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo at tunay na pagmamahal, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang pag-unlad ng aming bayan, Pilipinas. Na ang iyong salita, ang iyong katwiran, ang iyong paghahari ay maibahagi sa lahat ng dako, O Diyos. Maging sa Malacanang hanggang sa kaduluduluhang baryo ng aming bayan, maipangaral ang Ebanghelyo ni Jesus. Yes. Dinadalangin namin ang Taiwan na ito po'y patuloy na manatiling malaya, maunlad, O Diyos. Na ang pangangaral ng salita ay patuloy kong yumabong sa lahat ng dako at sa lahat ng lahing naninirahan dito sa Taiwan. Dinadalangin namin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Dinadalangin namin ang kapayapaan sa Eastern Europe, O Lord. Maghari nga po kayo, O Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, kung nasaan man ipinapangaral na yung salita, patuloy kayong magpahayag ng kabutihan, patuloy kayong umabot at magbukas ng mga puso ng mga tao. Dinadalangin namin, O Diyos, sa mga bansa na aming mga kapatid ay nakakaranas ng persecution, na sila'y patatagin, Panginoon. Iniiling din po namin, O Diyos, ang ilang mga panalangin. Ang panalangin, Panginoon, para sa pamilya Chavez na aming dating labor attaché, na kayo po ang Diyos na umabot sa kanilang pamilya. Yes. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng panalangin, daladala ng mga kapatiran sa araw na ito, na ang kapayapaan mo ang maghari, na kami, Panginoon, ay patuloy kong manalig at manampalataya
na sa iyo ay walang imposible. Amen. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat, maging ang gawain na ito, O Diyos. Itago ninyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod na gagamitin sa pagpapahayag ng salita. At tanging si Jesus ang naitaas. Kaya ang Panginoon ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang siyang magbukas sa aming puso at isipan. Maging bukas ang aming mga puso katulad ng isang soil, O Lord, na ang iyong mga salita ay lalago, mamumuno. Patuloy din dalangin, Panginoon, ang mga kapatid na may mga sakit at karamdaman at patuloy kayo ang Diyos na magpakilala na kayo ang Diyos na manggagamit. Sa lahat ng pangangailangan, kayo po ang tumugon. At maging sa araw na ito, sa oras na ito, katagpuin niyo po kami lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Naanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa ating pagbasa. And our scripture reading is found in the book of Acts, chapter 9, verses 1 to 10. Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of 80 followers of the way he found them. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. As he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord?" Saul asked. And the voice replied, "I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The men with Saul stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Saul picked himself up off the ground. But when he opened his eyes, he was blind. So his companions led him by the hand to Damascus. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. Now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling, "Ananias." "Yes, Lord," he replied. This is the word of the Lord. Thank you. Let's be seated. Hello, good morning po. Good morning. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ay nakadala kayo ng jacket sapagkat lalamig at mamaya. Basta naman maglagay sa aircon. Okay. So, praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa pagpapatuloy sa ating series of the book of Acts. Tayo po ay sa Acts chapter 19, verse 1 to 19. No? Ang panahon na ito po ay isang taon. No? Isang taon na church ng panahon na ito. At parang tayo rin. No? Remember last year ay ito yung first Sunday of July, ito po yung ating inauguration ng lugar na ito. No? First time po na naiayos ang lugar na ito. Formally ay binuksan para sa publiko. So, nagpapasalamat tayo sa loob ng isang taon ay pinagulit tayo ng Panginoon.
Siguro napakaganda yun, no? Na magpasalamat tayo. Pero itong pagkakataon nito, yung ating pag-uusapan, ito yung panahon ng pivot phase noong church. Now remember, noong ascension, nung ang Panginoong Jesus ay bumalik sa kalangitan, siya po ay nakasama ng 500 na tao na naging saksi ng kanyang pagbalik doon sa kalangitan. At mga tapos nyon ay bumaba ang banal na Espiritu na pangako ng Ama at napuspos sila ng pangyarihan ng Panginoon, no? Yung 120. Nung araw na yon, yun yung tinatawag na birth ng church. No? Kaya ang entire Christendom ay naghahanda sa 2,000 years ng celebration by 2033. At sa 2033, maraming Christian movement nagnanasa na matapos yung task, yung Great Commission, upang ma-assure yung pagbabalik ng Panginoon. No? Sapagkat ang isa sa palatandaan ng pagbalik ng Panginoon ay makipangaral ang mabuting balita ng paghahari ng Panginoon sa lahat ng lahi, sa lahat ng dako. No? Yan. Yung iba, meron isang movement na finishing the task. Meron isa naman na movement ay Galilean movement. No? Pero lahat ng iyon ay patungkol doon sa pagtatapos ng Great Commission na binigay ng Panginoon. Tinitingnan nga nila yung 2033 na lahat ng bansa ay maaabot at lahat ng lingwahe ay magkakaroon ng salin kahit man lang ng bagong tipan. So, turning point. Pero itong pag-usapan natin, yung panahon na ito, sa Acts chapter 9, iba po itong panahon na ito. Pagkatapos ng isang taon, magmula doon sa malawakang pagkilos ng Panginoon sa Jerusalem, makikita natin ang multitudes, no? Sabi doon, sa una ay 3,000 were added, and then the Lord added to the church those who are being saved. And then, makikita natin, pagkatapos ng gumaling yung isang lungkot, may added na naman, no? Na 2,000 at patuloy po yung pag-add. And then pagdating sa chapter 6, sabi doon sa verse 1, pagdating na ng chapter 6, during that time, the disciples are multiplying. Hindi na sinabi doon that the Lord is adding people, but the believers, yung believers, lahat ng mananampalataya ay nagmumultiply. No? Sila yung pangunahing nagpapadami, yung mga believers na. Now, of course, pagka inad natin, addition lang yun, di ba? Kung sa isa ay may add ka na 10, 11 yun. No? Pero kung yung 10 ay mamultiply ng 10, yan ay magiging 100. Yung 100 mamultiply ng 10, yun ay magiging 1,000. So, iba, no? Iba yung multiplying factor, no? So, turning point. Ano ba yung nangyari dito sa Acts chapter 9? Tingnan natin yung overview. So, ito po naman ay turning point na at isang ng zealous persecutor na ang pangalan ni Saul. So, this event marks the conversion of Saul from a zealous persecutor to a devoted follower of Christ. He experienced a dramatic conversion on the road to Damascus. Saul was blinded by a heavenly light and confronted by the resurrected Jesus. Then Jesus sent Ananias so that Paul might see again and be filled with the Holy Spirit. Afterward, he was baptized and lived as a disciple of Jesus. So yun na po yung tapos ng kwento, no? Pwede na tayo ng tapos. Darating na Panginoon natin. Sino ba ito si Saul? Balikan lang
ay nagsikala. Diba? Nagsikala sila. Naiwan lamang sa Jerusalem yung mga apostles. No? At ito si Saul ay talagang merong talaga ito si Paul, matatawag nating purpose-driven. Talagang gusto niyang mangyari yung kanyang nais. No? And then sabi doon sa verse chapter 9, ito na yung kasimula ng ating inaaral. Saul was utterly pressed with every breath and was eager to kill the Lord's follower. Ngayon pa na, hindi na lamang sisirain niya yung church, papatay na siya. Now remember, nung una siyang isinulat, saksi lamang siya sa pagpatay kay Stephen, di ba? Saksi lamang siya sa pagpatay kay Stephen. Ngayon, ay naroon na siya na yung prime mover na pag-destroy ng church. No? Tanong, nagtagumpay kaya si Saul? Tingnan pa rin yung natin, pagpatuloy tayo. So, ang ginawa ni Saul, dahil ganoon yung kanyang personal mission, he went to the high priest, he requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way. Therefore, yun po yung tawag sa kanila, followers of the way of Jesus. No? At ang ginawa niya, now remember, during this time, parang ganito po yung pagtitipon na sinagoga. No? Yung mga naka-scattered na Hudyo ay nag-meet sa mga synagogue noong panahon na yun. Actually, yung ating pattern ay nakapatan tayo sa synagogue. Noon, yung mga Hudyo na naka-scattered, nag-meet sila sa synagogue para sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, sa mga kapistahan ng mga Hudyo, pumupunta naman sila doon sa Jerusalem, sa templo. No? Yung mga kapistahan. Kaya nga po, nung kapistahan ng Pentecost, napakaraming mga Hudyo doon, galing sa iba't ibang bansa na nagkatipon. No? So, he wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in case. Gusto nitong si Saul nakaposas, no? Ang mga tao. At si Saul ay authorized ng religious leader. Now, noong panahon na ito, ang mga mananampalataya ay either Hudyo or converted sa mga Hudyo. Yung mga Hellenista o yung mga Hudyo na nagsasalita ng Grego ay sa sinagogue pa rin nagdinig. Kaya napakalaki nung pagkakaroon ni Pablo ng letter para siya makapanghuli ng mga membro ng sinagoga. Hindi pa lumalabas ang mga mananampalataya sa hindi mga Hudyo. Okay, tingnan mo natin sa verse 3. Ano ba ang nangyari sa verse 3? On his way, a light from heaven flashed around him and he heard a voice. May nangyari. Nagkaroon ng divine encounter. Nagkaroon ng encounter sa Master itong si Paul. Sabi doon sa verse 3, as he was approaching Damascus on this mission, a light from heaven suddenly shone down around him. He fell on the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? No? Maganda yung pagkakasahin dyan eh. Nasa mission siya talaga eh, no? On this mission. No? Hindi lahat ng missionary ay nariyan para to build the church. Some are to destroy. Katulad ni Paul. Ni Saul. Na hindi pa siya Pablo. No? Si Saul. Si Saul ay may mission to destroy the church, even to kill Christians, or incarcerate them. So yun po yung life mission ni Saul. Hanggang sa na-encounter niya ang liwanag, narinig niya ang boses ng ating Panginoon.
So, nung nangyari yun, anong sinasagot ni Saul? Sabi ni Saul, "Who are you, Lord?" And the voice replied, "I am Jesus, the one you are persecuting." Now, tingnan mo natin. Di ba si Saul, ang gusto lamang niya ay destroy yung church. Ang gusto lamang niya ay ikulong ang believers. Pero ang sinasabi ni Jesus, siya ang pinapersecute. Siya ang pinapersecute. Now remember, as a believer, tayo po ay part ng body ni Jesus. Amen. Jesus yung head, tayo po yung katawan. Bilang katawan ng Panginoon, identity natin ay ang ating Panginoon. Parang tayo, no? Pag pinagpalit-palit natin ng ulo, nakikita ay yung mukha. Dapat na nakikita sa ating mukha ay ang ating Panginoon. Ang identity natin. Sa pag-persecute niya sa church, pag-persecute niya sa believers, ang pinapersecute niya ay ang Panginoon. Sa pag-destroy niya ng church, ang sinisira niya ay ang Panginoon. Pero sino nga ba ang nakasira sa Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." The man we saw stood speechless, for they heard the sound of someone's voice, but saw no one. Nagkaroon ng personal encounter ang Saul na may misyon na sirain ng church. Okay. Alam niyo, yan po isang bagay na nakaka-encourage sa misyon. No? Sa karamihan na ng mga testimony na mahihinig ninyo, lalo sa mga church planter, marami sa naging mas masigasig na manggagawa ng Panginoon ay mga former persecutor. Kaya pagka meron kayong napapakinggan o nakikita o mismo na-encounter, maaaring ang isang tao ay masyadong problemado, maaaring tingin mo na nakapagpasira yan ng testimony. Nakaling na kayo ng ganong salita. Minsan, yung ganong salita ay nakatuon lamang sa ano ang sasabihin ng tao. Pero bilang mananampalataya, lagi natin tatandaan, ang kapangyarihan ng pagbabago ay sa Panginoon. Amen. Pangalawa, may mga pagkakataon talaga na makikita natin na inaalaw ng Lord yung mga unpleasant na mga pangyayari. At makikita natin eventually yung higher purpose ng Lord. Kaya ba sabi ninyo, halimbawa, meron kayong kapatid na talagang paano pa ang adobe sa bigas? No? O paano pa ang asero sa katigasan? Patuloy nyo lang ibabot sa panalangin ng manampalataya kayo sa Panginoon na ang Diyos ay may kakayanan magbago. Anak, kapatid, asawa, kamag-anak. Bakit po? Maraming pagkakataon, pinapaganda lang ng testimony. There will come a time, pag makikita mo yung tao niya, sa totoo lang, makikita niya yung mga tao na galing doon sa extreme side, no? Yung nagpa-persecute, talagang unbeliever. Once na na-turn around, nagkaroon sila ng turning point sa buhay nila, sila mismo ay nagiging buhay na pagtotoo kung sino ang ating Diyos. So ano ang nangyari kay Paul? Kay Saul? Kay Saul kalat, no? Si Saul, una na-discover niya na siya ay bulag. No? Sabi ng Saul, picked himself up off to the ground, but when he opened his eyes, he was blind. So his companion led him by the hand to Damascus. He remained there blind for 3 days and did not eat or drink. No? Kabalo-balo pa lang, nagkaroon na ng fasting itong si Saul. Ngayon, yung istorya pumunta naman sa isang lalaki pa. At ang lalaki na yun, ang pangalan ay si Ananias. Itong Ananias na to, sa Book of Acts, meron tatlong Ananias. Yung Ananias na pari, Ananias na asawa ni Sapphira, na namatay dahil sa Sapphira. Diba? Namatay dahil sa Sapphira. Diba? Yung hindi nila, pinagkalubog, pinagkalubog sa Panginoon, namatay sa Sapphira.
by all refused to serve. No? Isa siya sa mga leader doon sa sinagoga. Devoto, no? Pero nakakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga devoto, no? May mga nakakilala, may mga nalala ka ng devoto. Ang kilala nyo na yung mga devote. Devoto man yan, devote, kaya gamitin ng Panginoon, kaya gamitin ng Panginoon. Okay, Acts 9 verse 10, sabi dito, now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision, calling Ananias. Yes, Lord, he replied. No? Yes, Lord. Talagang, makabukan. Ito yung devoto. Ito yung pagka sinabi siguro ng Panginoon, gagawin niya. Tingnan mo natin. Tingnan mo natin itong devoto na ito. Ano ginawa niya? The Lord asked Ananias to meet Saul. Sabi dito ng Panginoon, the Lord said, go over to Straight Street, to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I showed him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. So yun. Na ito ay devotong lalaki. No? Prominente, kilala. Talaga, tapos nagkaroon siya ng personal encounter, personal vision mula sa Panginoon. Sabi niya, yes, Lord. Tingnan mo natin, kung yan, yes, Lord, mula talaga siya muna. No? Anong sagot niya? But, Lord. But, Lord. Sino sa inyo yung minsan na may pinagagawa ang Panginoon, pero sabi niya, ngunit, subalit, pero, but, Lord. But, Lord. Bata pa ako, but, Lord. Matanda na ako, but, Lord. Kulang kong pinag-aralan, but, Lord. Ang dami kong pinag-aralan. Sino sa inyo tinawag ng Panginoon na sagot niya ay, but, Lord. Lord, nalilito ako sa Taiwan para mag-work. But, Lord. But, Lord, hindi ko ngayon eh. Masarap mag-gala. Masarap matulog. But, Lord. Marami siguro tayong ba? Nung tinawag rin kami, bago yung bakit? But, Lord. But, Lord. But, ngunit, bakit? Tinanong si Ananias, but Lord, explained Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. So yung Saul pala, yung pangalan ni Saul talagang pumatak na sa mga Hudyo na mananampalataya na nakakalat doon sa Judea at Samaria. No? And verse 14, and he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Siya ay merong authority mula sa leading priest. Authorized. Everyone who calls on the name of Jesus ay ma-aresto. Arestohin. Pero anong ginawa ng Panginoon? The Lord assures Ananias that he chose Saul to be an instrument. Basahin ko lang. The Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Yan, talaga yan. Kaya alam niyo po, minsan kakaiba yung Panginoon eh. Ano ang ginagawa ni Saul? Si Saul ay naging instrumento para maraming Kristiyano ang mag-suffer, di ba? Tapos ang Lord naman, sabi ng Lord, and I will show him how much he must suffer for my name's sake. Babaliktad at babaliktad yung panahon. Okay.
So, ang ginawa ni Ananias ministered to Saul as the Lord instructed him. So, Ananias went and found Saul. He laid his hand on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Verse 18. Instantly, something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Instantly, gumaling si Saul. No? Napuno siya ng banal na Espiritu at siya ay nagbabautismo. Ano ngayon ang nangyari sa kanya? Nahihis lang ba siya? Nakaligo? No? Nagkaroon ng bagong pananaw? Papuloy tayo sa verse 19. Afterward, he ate some food and regained strength. Saul stayed with the believers in Damascus for a few days. So, nakipag-fellowship na siya sa mga kapwa believers. Verse 20, and immediately he began preaching about Jesus in the synagogue, saying, He is indeed the Son of God. All who heard him were amazed. Now, pumunta siya doon para manghuri. Siya nahuli. Grabe, no? Kaya yung maraming tao na-amaze. Bakit po? Kasi alam nila, no? Kung sino si Saul, ano yung ginawa niya nung nakaraan, at ngayon, kasama niya yung mga believers, Spirit-filled, nangangaral, tinatayuan yung pananampalataya na gusto niya ang sirain. So, tingnan mo natin ang ating takeaway sa mga bagay na ito. Some important lesson today as we grow in our Christian faith. Number 1, no one is beyond redemption. Pakisabi mo sa katabi mo, no one is beyond redemption. God's mercy and forgiveness available. No one is beyond redemption. Ang tao habang may buhay yan, God's mercy and forgiveness. mayroong pag-asang maligtas. Amen. Yung mercy and forgiveness, yung grace ng Lord ay available para sa lahat. Maging sa isang kriminal na sa huling hininga ng kanyang buhay na nampalataya sa Panginoon. Remember doon sa pangatlong lalaki doon sa cross. Di ba? Wala siyang mabuting ginawa. Hindi nga siya nabaptize. Hindi sinabi ng Panginoon, gusto mong sumama sa aking paraiso, pag-baptize mo muna. Hindi sinabi ng Panginoon, umaten ka muna sa right there and then, sinabi na siya ng Panginoon, kayo din, sasama kita sa ating paraiso. Yung mercy ng Lord. Ano ba yung mercy? Diba? Yung mercy na naawa ka. May nahuli, nahuli, dapat gulpihin siguro, no? Sa Pilipinas, gano'n eh. Nahuli. Nakita mo, parang hindi mo talaga kumain, naawa ka ngayon. No? Hindi mo ngayon paukulong. Ngayon, ano yung grace? Naawa ka, hindi mo ibigay sa kanya yung tamang alcohol. Yung grace naman, siguro tulong ito. Ipapamalay kita. Grocery mo, bigyan mo ng bagong damit, yun naman ay grasya. Hindi siya karapat-dapat bigyan, pero binigay mo. Grasya. Pinalaya mo, and that's forgiveness. Alam niyo, gano'n ang ginawa sa atin ng Panginoon eh. Kung inisa-isa ng Lord yung ating kasalanan at pinapakan niya ng parusa, walang makakatayo sa atin. Pero dahil sa grasya, sa awa, at pagpapatawad ng Panginoon, tayo ay narito at nakapag-ibig ko sa Diyos. Amen. Sabi ko sa 2 Peter 3 verse 9, God is patient because He wants everyone to turn from sin and no one to be lost.
Ang gospel po is for all. Para sa lahat. Anumang lahi, anumang reliyon na galing, ang gospel ay para sa lahat. At ayaw man o hindi, the gospel will be preached to all nations. Mangyayari at mangyayari yun sapagkat isa lamang ang hari, yan ay ang Panginoon. Pangalawang takeaway natin, believe in the power of Jesus to transform lives. Let us believe. No? Yung kinatatakutan nila, yung mamamatay Kristiyano, hindi siya mamamatay tao, talagang maybe lang yung mahalang palasaya. Yung tao na gustong i-destroy yung church, kaya i-transform ng Panginoon. Kaya i-transform ng Lord. Kaya nga ho mga kapatid, huwag niyong sukuan ang mga tao na minamahal niya. Huwag natin sukuan ang mga tao na akala natin ay walang kabuhay-buhay. Walang kapag-apag-asa. Bakit po? The Lord has power to transform lives. Ano ang mission ng Panginoon? Ang mission ng Panginoon is to redeem. No? Pag nililitin natin ng isang bagay, nililitin natin yun dahil mahalaga sa atin. Ayaw natin ipasubastan. Di ba? Pagka mayroong nasanla, nililitin mo, bakit mo nililitin? Mayroong value. Di ba? Kunyari, yung wedding ring, nagkaubusan, talagang pasukan na eh. E di, pinrenta, sinagla, di ba? Nakulong. Nakulong, ay hindi ganun tayo eh. Nakulong tayo sa kasalanan eh. Niredeem tayo ng Panginoon. Now, yung redeem, yung redemption kasi ganito, niredeem mo lamang yung pagmamayari mo na minamahal mo. Amen. At ganun tayo, niredeem tayo ng Panginoon dahil minahal niya tayo. Amen. Dahil mahalaga tayo sa Kanya. Dahil tayo ay para sa Kanya. Tayo nilikha para sa Diyos. Hindi tayo nilikha para sa kadiliman. Amen. At yun po ay lagi kong alaala. Tuwing haharap ako sa salamin, talagang ako ay para sa liwanag. Kasi nagliliwanag na eh, di ba? Kaya nakakapit. Pagka hindi mo makita yung liwanag ko, magpa-hair mo na dito. Ay, kita ko, that you are redeemed by God. That we are reconciled with God. That we are friends of God. Nung tayo pinakilala, nakakatanggap sa Panginoon, ginawa niya tayong kaibigan. Hindi niya tayo ginawang servants, so we serve Him. No? Kaya niyang palambutin ang pinakamatigas na puso. Kaya niyang i-transform ang isang zealous persecutor to a devoted preacher. From persecutor to a preacher. Yun ang journey ni Saul. One day, nagpe-persecute siya. After 3 days, di ba, namula siya? No? Tapos, nabauta siya. Tapos, nangaral na siya. Di ba? Amen. And he became a devoted preacher of the gospel. Pangatlo, kay Ananias, as a believer, obedience to God plays a part in His work of transforming people. So, hindi pwede sabihin ng ni Ananias, Lord, kayo naman, na-meet nyo na si Sauli. Kayo na magpagaling. Kayo na ano? No, hindi. Ang instrumento pa rin ng Panginoon yung tayo. Amen. Tayo pa rin. Tayo pa rin tagapagpadala. And obedience to God plays a part in His work of transforming people, of saving people. Bakit po? Eh, baka pagka kung ang hirang padala niya, mga tao, mga malalala, mga bulan. Di ba? Tayo po. Tayo. Bakit po? Kasi mas mauunawaan natin at nauunawaan natin ay yung
mercy, ano yung grace, ano yung forgiveness. Bakit? Lahat tayong mananampalataya, naka-receive ng mercy, naka-receive ng grace, naka-receive ng forgiveness. Amen. At ano nga ba yung obedience? Obedience is we align our thoughts, align our will to the will of God. No? Sabi dito, obedience is aligning with God's plan and purpose. Trusting Him even when fears arises, for only then do we experience the blessing of a life of faith. Yung mga Israel kung sa comfort zone, kung si Ananias, devoto, kilala, tapos, kumbaga kung may mahuhuling mananampalataya, prized possession si Ananias. Bakit? Leader to Pero siya yung tinatugay ng Panginoon upang gamitin doon sa transformative work ng Lord sa buhay ni Saul. Tayong tao. Tayong tao. Yung obedience natin, anuman yung role natin, plays a part. Walang maliit na ministry sa ministry. Saan man tayo nilalagay ng Panginoon, anuman yung gifts na nilalagay sa atin ng Panginoon, ito ay for greater purpose. Pag-muli na tayo natin as believers of Christ, we will be known by our love. Ang magiging tatak ng mananampalataya, ang tatak ng mananampalataya ay pag-ibig. At minsan yung pag-ibig na yun, sabi ni Jesus Christ in Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Love our enemies. Pray for those who persecute you. Hindi natin ipepray na, Lord, ito nagpe-persecute na ito, lumubog ang lupa. Ano ba sabi niya sa Bisaya? Gaba! Tama ba yun? Baka maraming sinabi ka. Diba? Hindi gano'n! We bless people who persecute us. We love even our enemies. Pinapersecute ka, ilove mo. Pag-pray mo. Tingnan niyo si Saul. Ano sabi ng Lord? Diba? Nag-suffer si Saul, diba? Oo. Hindi ka na nakagante. Siya mismo na-experience niya yung pinagagawa niya. Diba? Na-experience, na-persecute siya, nanakit siya, na-experience din niya, diba? Oo. Nag-gain na ng kapatiran, naunawaan pa rin niya yung pinag-aaral mo. Sabi sa 2 John 6, and this is love, that we walk in obedience to His commands, as you have heard from the beginning. His command is that we walk in love. As a believers, we walk in love. Sa anumang ginagawa natin ito sa Panginoon ng may pag-ibig. Kaya naman po mga kapatid, yung kaparaan talaga ng Panginoon ay iba sa aming kaparaan. Ang response natin, papaano? Let us trust God and trust Him with everything. Pag nakakaranas tayo ng persecution, nakakaranas tayo ng hardship, nakakaranas tayo ng iba't ibang testing, let us trust God. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat. Bakit po? Kasi iba yung kanyang kaparaanan. At lagi pag dumaan sa kanyang kaparaanan, laging mas mabuti. Mas nakikilala ang Panginoon. Sabi ko sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts and your thoughts. Sino ang mag-aakala na itong tao na gustong i-destroy ang church, itong tao na gustong patayin ang mananampalataya, ikulong ang mga mananampalataya, one day will be used by God as a preacher, as a church planter, as a missionary,
as equiper of leaders. Ang una lang nila alam, masama ang ginagawa nito sa mga Kristiyan. Pero nung nahayag na yung magandang plano sa buhay ni Saul, at siya ay naging Paul, nakikita natin doon, iba talaga ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay, kung tayo man, may mamit tayo na tao, kung akala natin ay parang walang pag-asa, baka sa punto pa lamang siya na pinag-aral na pala ng testimony. Hanggang punto siya na kailangan natin siya ipanalangin. Nasa punto siya na kailangan nating mahalin, tanggapin. Kasi ganun ginawa ng Panginoon. Tayo po ay tinanggap, pinahal. From the kingdom of darkness, inilipat niya tayo into the kingdom of light. At ganun po tayong lahat. At ganun din po nawa ang makita natin sa mga pagsubok na dinadaanan natin. Maraming pagkakataon na gusto natin siguro alisin ng Panginoon. Lord, alisin mo itong pagsubok na ito. Maaaring gano'n, no? Pero bakit hindi natin tanongin, Lord, ano yung magandang plano mo? Bakit mo inayaan ang pagsubok na ito na aking daanan? Yung higher purpose ni Lord, yung greater purpose. Bakit po? Kasi yung buhay mo natin ay nagiging mas matingkad sa pagdaan natin doon sa mga darkest valley ng buhay. At mas nagiging kagamit-gamit tayo ng Panginoon. Hindi dahil buong-buo tayo, kundi dahil tayo basal na kanyang Panginoon. Magpatiyalan tayo sa kaparaanan ng Panginoon at gaya ng ilog, anumang saan man tayo dumaan, ang babagsakan tayo natin, pag tayo napapatiyalan sa kalooban ng Diyos, ay sa dagat ng pagpapala. Tayo dito ngayon at tayo din manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, ama naming makapangyarihan. Sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kayong mamuna at maghali sa lahat ng kapatid na ipahayagan ng salita, na ipahayagan yung kalooban. Nawa, mas marami pang tao o Diyos ang makamit nila yung turning point nila sa lugar na ito. Mabago yung kaparaanan at maging kaparaanan, hindi kaparaanan namin. Sa mga dinadaanan namin, sa mga desisyon gagawin namin sa linggo na ito, patuloy kayong mamuna, patuloy kayong malahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Our conversion story came from a place, both places actually, from a place of pride and a place where we were left with nothing. Ibig sabihin, kagaya ni Paul, he came from dalawang places ni Paul. He was full of pride because he cannot accept that the Messiah we were waiting for was just a mere like balinsa, was born from a manger and from a family na carpenter lamang. So, ang liit-liit ang tingin niya sa Panginoon. But when God worked sa buhay niya, He is now in a place na yung power ng Panginoon at overflow na sa kanya. From being a zealous persecutor to a devoted preacher / missionary. Our conversion story should drive us. Tayo, iba-iba tayo ng pinanggalingan. May it be from pride na ang nasa tingin natin sa sarili that we don't need God, or from a place where we were empty, that we really need to trust the Lord wholeheartedly.
Let us, our conversion story should drive us to be obedient to the will, purpose, and His plan for our lives. Let us always trust Him. For this reason, we may be used. Yung reason na yun, dapat magamit tayo as instruments of love na yung mga tao makakita sa Panginoon through us to glorify the Lord, to magnify His name, to exalt His name alone. Let us sing this song, Be Magnified.